Sa unang kabanata, talata 18 hanggang talata 25. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuan ng dadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya pinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y mangangalan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Magpuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat para sa mga pangalan. Ang problema ay naging bahagi na ng buhay ng tao. Sino yung walang problema sa buhay? Sino walang problema? Bigyan ko problema. Lahat ba may problema? Hindi ko naip. Bakit nga ba nag-i-exist yung problema sa buhay ng tao? Dahil ang tao ay hindi perfectong nilikha ng Diyos. Ang tao ay mayroong kahinaan. Ang tao ay hindi katulad ng Diyos na lahat ng bagay ay kanyang mapangyayari. Kaya may mga punto sa buhay natin na dumating na minsan nahihirapan tayong resolbahin. Sapagkat unang-una, napaka malaking limitasyon, mayroong malaking limitasyon yung ating kaunawaan. At bilang isang tao, marami din tayong limitasyon at kahinaan. Kaya sa mga pangyayari na medyo malabo lahat, doon din nagkakaproblema tayo. Na sa inihayag ngayon sa ating Ebanghelyo, ito'y love story ni Maria at ni Jose. Tungkol sa kung paano na ipanganak si Kristo. Na ayon sa ating Ebanghelyo ay si Jose at si Maria ay nakatakda ng pakasal. Ngunit nalaman ni Jose na buntis si Maria. Pero hindi naman siya yung tatay. Kaya bilang isang tao, ay siyempre nasaktan si Jose. Kaya normal sa kanya ang mag-react ng gayon. Kaya naisip ni Jose na huwag na ituloy yung kasalan kahit bayad na yung baboy.
Kasi wala nang kasalang wala ganap, kahit bayad na yung baboy, kahit bayad na yung catering, kahit napamigay na yung invitation. Alam mo, wala nang kasalang wala ganap. Naisip niyo siyo na huwag na magpakasal at hiwalay na dahil si Maria ay mayroong iba. Sa ganitong bagay ay siyempre bilang isang tao, natural yun kasi na kahit sino baga naman yung katipan mo mapakasal mo na nabuntis pa ng iba. Diba? Parang masaklap. Masaklap yun. Ay, sa ganitong pagkakataon, ano ba yung karakteristik na pinakita ni Jose? Una, natural isang tao siya. Pangalawa, ang sabi natin Ebanghelyo, hiwalayan niya si Maria ng palihim. So, hindi niya sabihin. At walang malinaw na pag-uusap, walang komunikasyon. So, sa madaling sabi ay nagkaroon nga ng problema pero wala pa rin komunikasyon. Ito yung nagpapakita na kapag mayroong problema ay dapat nag-uusap. Bakit sa isang relasyon ay kadalasay nag-uuwi sa hiwalayan? Una-una, kapag may problema, dapat kasi mag-usap, hindi katulad kay Jose na nagkaroon ng problema, hindi siya umimik, lihim niyang hiniwalayan si Maria. Mga kapatid, sa bawat problema, dapat mayroong mas matibay na komunikasyon. Minsan kasi pag nagka-problema, sa halip na mag-usap, ay nagsisigawan. Nagsisigawan, kaya hindi magkakaintindihan. Inuuna yung bugso ng damdamin kaysa isipin kung ano yung tama. Bilang isang tao kasi nasanay tayo na sa pagresolba ng problema ay nangingibabaw yung emosyon. Kaya kapag galit, nagsasalita ng hindi maganda, nagsisigawan, nag-aaway, sa halip na mag-usap ng maayos. Kaya tuloy, mas lalong lalabo ang lahat at mas lalong hindi magkakaintindihan. Pangalawa, kapag nagkaroon ng problema, hindi nag-usap, hindi nag-iimikan, hindi nagpapansinan. Kaya paano maaayos yung problema? Paano magkaroon ng kaliwanagan at paano maging malinaw ang lahat kung hindi nag-iimikan, kung hindi nag-uusap. Kaya sa bawat pagharap ng mga suliranin sa buhay, ay dapat mangingibabaw ang isip kaysa sa puso. Sapagkat kung laging emosyon ang nagdadala sa pagresolba ng problema, isang bagay lang ang mangyayari, mas lalo itong lalala. Sapagkat kung hindi nangingibabaw ang isip, ay hindi tayo makapag-isip ng tama at kung ano ba ang magandang gawin. Sapagkat kung ang emosyon ang nagdadala sa ating sarili, maaring mapahamak tayo, maaring mas lumala ang problema, at mas lalong hindi magkakaroon ng pagkakaintindihan. Kaya sa bawat punto na tayo kumakaharap sa matinding suliranin, lalo na sa isyong pangpamilya, sa isyong pangrelasyon. Kadalasan kasi sa atin, inuuna yung damdamin natin, kaya wala, sa pasimula pa lang, away na agad. Away na agad, sigawan na agad, hanggang sa puntong maghiwalay na lamang. Walang handang umunawa, walang handang makinig. Lahat gusto magsalita at walang handang tumanggap ng pagkakamali. Lahat maninindigan na siya itama.
Sa ganitong punto at sa ganitong bagay, talagang mahihirapan tayo resolbahin ang mga problema sa buhay. Pangalawa, ang ginawa ni Jose ay sinarili niya yung kanyang problema. Pinutol niya yung komunikasyon at dinidibdib niya mag-isa. Pinapasan niya ang mag-isa at sinarili niya yung kanyang nararamdaman. Mga kapatid, sa ganitong aspito ay hindi rin ito nakakatulong at nakakabuti para sa iyong sarili kung ang problema ay dadalhin mo mag-isa. Dahil may mga problema din naman na tayo lang mismo ang magkaresolba sa ating sarili, pero may mga problema na kailangan natin ng tulong. Kaya kung mayroon tayong problema, huwag natin masyadong pagkadibdibin at pagkasarilin. Kundi kailangan magbukas tayo palagi ng isang komunikasyon upang mayroong daan sa pagpapaunawa at mayroong daan sa pagpapaintindi. Kaya sa ganitong punto, ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng tiwala sa iba at tiwala sa sarili. At sa ikatlong bahagi, idaan natin sa panalangin. Amen. Kaya damor na mas marami ang problema, damor na dapat mas manalangin ka. Damor na mas mabigat yung problema, damor na mas lumapit ka sa Diyos. Kadalasan kasi, kapag tayo kung dumaranas sa isang problema, tayo dumaranas sa isang sitwasyong hindi maganda ang takbo ng isang relasyon, dinadaan sa pag-inom. Amen. Pag nag-away, mag-inom. Ay ngayon, masama yung loob, nag-inom pa, ay di maoy. Kapag may problema, nag-iinom. Ay paano magkaroon ng mas maliwanag na isip kung nag-iinom? Paano masolusyonan ang isang problema kung idinadaan sa pag-inom? Everything. Tapos makipag-usap na lasing naman. Diba? Gusto, makipag-usap ako sa iyo. Tapos masugod sa bahay, lasing. So, paano magkaroon ng maayos na komunikasyon kung idinadaan sa pag-inom? Sa bawat problema ay dapat idaan natin sa panalangin. Sa bawat problema ay idaan natin sa pananampalataya. Bakit nga ba nag-ainom? Pag may problema, ba't baga nagalasing? Pag nag-aaway yung magkatipan, nagalasing. Mag-aaway yung mag-asawa, nagalasing. Bakit nag-ainom? Meron pa nagsasabi, mag-ainom daw para makalimot. Tapos nung malasing, naalala lahat. Mahal ka kityan daw. Sabihan, mahal na mahal ko pa. Inadaan sa inyo. Kung idaan sa inyo, kung may mga problema, may pagkaintindihan, may pag-aaway, idaan sa inyo. Kundi idaan sa panalangin. The more na mas malabo ang lahat, the more na dapat manalangin ka. The more na mas masakit yung nararamdaman mo, the more na mas manalangin ka. Kapag the more na nahihirapan ka ng unangarin, the more na ipanalangin mo. Sapagkat ayon nga sa ating Ebanghelyo, tatawagin itong Emmanuel. Mga anak, maglilihi ng isang dalaga, mga anak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Yun ang ibig sabihin sa pangalan ni Kristo. Kasama natin ang Diyos. Kaya huwag nating suluhin ang lahat ng problema. Huwag nating suluhin at pasanin ang lahat ng emosyon. Ibigay natin sa Diyos. Ipagpasa Diyos natin ang lahat sapagkat kung itinakdaman ng Diyos na kayo, kahit anong mangyari, magiging kayo talaga. Amen. Tingnan si Jose at si Maria.
sapagkat sila'y tinakda ng Diyos kahit nagkaroon man ng malaki at malalim na problema sa bandang huli sila pa rin. Kaya mga kapatid, huwag nating kalimutan na mayroong Diyos tayong kasama sa buhay sa araw-araw. Kaya patuloy tayong manalangin, maniwala at manampalataya sa Kanya upang sa kahit anumang napakahirap na sitwasyon, makayanan natin ito. Na kahit anumang napakalabong relasyon, maging malinaw ang lahat kung siya ba o hindi. Ipanalangin natin, Lord, kung hindi mo siya ibigay sa akin, ako na lang ibigay mo sa Kanya. Lord, kung hindi siya sa akin, hindi pwede, hanapan mo ng paraan. Kaya mga kapatid, lagi natin tatandaan, kasama natin ang Diyos palagi. Kaya ito yung paalala sa atin ngayon ng Panginoon. Kung may problema sa isang relasyon, problema ang tapusin, hindi ang relasyon. Amen. Kunting away lang, hiwalay agad. Kunting diferensya lang, block agad sa messenger. Yung natin reply this person. Ano magkaroon ng magandang ugnayan kung block agad sa messenger. Tapos kinabukasan, add friend na naman. The more na magkakaroon ng problema, the more na dapat magkaroon ng mas malalim na ugnayan. Ang ikapat na bahagi ay sa isang relasyon, dapat laging may kasama ang Diyos. Dapat laging kasama ang Diyos. Una nang diniklara at inihayag ni Kristo, inihayag ng ating Panginoon, na siya yung Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Panginoon. Kaya sa isang relasyon, sa isang pamilya, mag-asawa man niya ng magkatipan, dapat laging may Diyos. Upang sa gayon, kung mayroong patlang, kung mayroong hadlang sa isang relasyon, mayroong Diyos na palaging mamamagitan sa inyong dalawa upang ipaliwanag ang lahat ng bagay. Kaya sa tuwing may problema at pag-aaway, dapat laging tatlo kayong mag-usap. Ikaw, siya at si Tulpo. Lagi ko naman si Tulpo, Suking-suking yan sa mga mag-asawa. Ikaw, siya at ang Diyos. Manuwag si Tulpo. Kung kaya kang manalangin muna, huwag mo nang ganito kay Tulpo. Kung kaya kang magdasal muna. Kung kaya kang ipagsindi ng kandila, magsindi muna ng kandila, magtimba muna. Kung kaya pa, kung hindi na, hindi ipatulpo muna. Kaya mga kapatid, dapat sa isang relasyon, sa isang pamilya, laging may Diyos. Sapagkat una na niyang sinabi na siya yung Emmanuel, na kasama natin palagi. Sapagkat ayon ka sa ating Panginoon kahapon, walang hindi mapangyayari ang Diyos. At tandaan po natin mga kapatid, walang problema. Sa lahat ng problema ay palaging may tamang solusyon. Sa bawat tanong, palaging may tamang sagot. Sa bawat sakit, ay palaging may tamang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong kung may treatment. Kaya mga kapatid, idulog natin lagi sa Diyos yung mga problema natin sa buhay. Yung mga problema sa pamilya, problema sa relasyon, lagi natin idulog sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay kasama natin, handa tayong tutulungan at handang ipaliwanag ang lahat ang mga malalabong bagay sa buhay natin. Sa pangalan naman ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa sumasampalataya.